But kung ako ho ang tatanungin nyo, ito po'y klarong diversion lamang sa mga issues. Kasi kung iisipin mo, ang tagal na nilang pinag-uusapan yung budget, bakit ngayon na nila naisipan mag-file ng cases pagkatapos na i-transmit ang impeachment sa Senado. So clearly there is an effort to downplay the move of the House to transmit the impeachment to the Senate and also divert the attention ng ating mga taong bayan ukol sa totoong issue na dapat sagutin ng kabilang kampo. Hihingi na rin po ako ng reaction dun sa pagpa-file ng complaint kay Speaker Romualdez et al. Kanina po. Well, malaya hong mag-file ng cases no ang ating etong petitioners natin kahit yung mga kasamahan natin sa Kongreso. At dahil ito na naging isang usaping legal, mas mabuti siguro na antayin natin kung ano yung mga paratang na nilagay nila doon sa petition nila. But kung ako ho ang tatanungin nyo, ito po'y klarong diversion lamang sa mga issues. Kasi kung iisipin mo, ang tagal na nilang pinag-uusapan yung budget, bakit ngayon na nila naisipan mag-file ng cases pagkatapos na i-transmit ang impeachment sa Senado. So clearly there is an effort to downplay the move of the House to transmit the impeachment to the Senate and also divert the attention ng ating mga taong bayan ukol sa totoong issue na dapat sagutin ng kabilang kampo. Thank you, Billy. Let us recognize Earl Tobias from IBC 13. Hello, sound. Kong Joel, Kong Jude. Sir, publicly known yung ginawang pagbabanta ni VP Sara Duterte dito sa may kausap siyang assassin at tatawagan na lang in case na may mangyari. Pero sa press con niya, publicly niya rin dininay. Does this set precedent na baka sa impeachment court, maraming mga pagdinenay at pagpapasinungaling din si VP Sara? Kung sakaling ganun yung maging dating, ano ang reaction muna natin sa ganun na behavior as of now? And how do we approach this inside the impeachment court po? Well, sa totoo lang, kung ako tatanungin, ako muna sasagot before yung prosecutor yung sasagot. Naasahan naman natin, i-deny niya eh. Pero hindi ho nagdi-deny yung video yung pinakita natin. Hindi po nagdi-deny hindi po maidi-deny na milyon-milyong Pilipino ang narinig, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, ng isang halal na pangalawang Pangulo ay pagbabantaan ang nakaupong Pangulo ng ating bansa. Ang unang ginang at ang Speaker ng House of Representatives. In the end, hindi lang to usapin na her word against ours. There is evidence to show that she did it, that she made the threats, and that it is the position of the House, kaming pumirma sa impeachment, that she needs to be made accountable for that. Hindi ho ordinaryong usapin ng isang nakaupong vice presidente ay magsasalita ng sa ganong paraan, at siya din she stands to benefit in case magkaroon ng vacancy sa tanggapan ng pagkapangulo. Kahit naman po anong denial niya, maliwanag naman po sa video at ito'y napanood po ng lahat ng tao. Meron po kaming kasabihan sa law, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. So hindi na naman siguro kailangan pang ipaliwanag yan. In fact, it has caused our country international embarrassment. Napahiya po yung bansa natin. Pinag-usapan tayo sa lahat ng mga broadsheet sa iba't ibang mundo. Kaya tingin ko naman, kahit na ano pong denial niya, ito pong video mismo ang magpapasabi at magpapatunay ng kanyang mga sinabi. Thank you, Kongs. Follow up na lang po. Just going back with how the Vice President, sa umpisa, she's given due courtesy kahit na hindi siya umattend doon sa ating budget hearings, and then such happened na nasa plenary buong tanggapan nila for the first time, isang ahensya buong tanggapan ng hindi humarap sa plenaryo. And then sa press con sabi niya rin, if given an option, kahit impeachment na yung hinaharap niya ngayon, if given an option, hindi siya a-attend, hindi siya haharap.
So ano pong masasabi natin dito, Kong? Well, depende yan sa magiging diskarte ng defense at ng prosecution. Dahil pag siya naman po ay ni-require, pag na-require po siya ng impeachment court na humarap, papadalan po siya ng summon, ng subpoena, mauobliga po talaga siya na humarap. Siguro may nakadepende po yun sa impeachment court, no, kung paano po ang treatment nila sa magiging desisyon ng pangalawang Pangulo. Pero doon po ako makafocus doon sa sinumpaang tungkulin ng ating pangalawang Pangulo. Tulad niya ng sinasabi ko noon, hindi ho option dapat sa isang halal na lingkod bayan, pipili lang siya kung kailan siya magiging accountable at hindi. I think it's not an option for us to face accountability. It's part of our sworn duty, especially considering, sabi nga nila, with great power comes great responsibility. This is the office of the Vice President that we're talking about. Ito ang presidential successor natin. So, mas lalong dapat bigyan ng importansya ng pangalawang Pangulo. Kung hindi lang naman para sa sarili niya, para sa katungkulan na kanyang pinanghahawakan sa ngayon. Okay po, last from my end na po. Reaction lang, sir, na some of the senators already expressed that they will assure fair trial with the impeachment case against BP Sara po. Ako, I think we expect nothing less than a fair trial. Well, nakalagay din naman po yan sa kanilang rules, no? Na expected din sila na dapat political neutrality. Dahil sila nga po yung tatayong huwes dito. Kaya yun din po ang inaasahan po namin na magkaroon po sila ng political neutrality. Thank you, Earl. Yanes Capanti from GMA Online. You have the floor, ma'am. Good morning, sirs. Yung sa impeachment po, since it's not yet guaranteed that the trial will proceed, since it depends on the Senate, are you in the event na wala pong mangyaring trial, or syempre hindi natin sigurado anong mangyayari sa 20th Congress pa pending the elections, are you looking at filing cases, criminal cases against the Vice President instead, given that you believe that she committed high crimes? Is that on the table? Because I believe yung mga cases na pumapasok yung mga allegations nyo, ang penalty po doon ay perpetual disqualification sa public office. Well, the reason why we filed impeachment is because ito po yung first step. We cannot file other cases to the Vice President unless and until ma-remove siya from office dahil yun lang po yung way. Hindi naman po siya agad po pwedeng diretsahan na mapailan ng ibang kaso other than impeachment. So after the impeachment, doon lamang siya po pwedeng mapailan ng ibang kaso. Ako, dagdag ko lang sa sinabi ni Kong Joel, no? I don't think there's a question whether a trial will continue or not. Kasi hindi ho naman up to the Senate kung magkakaroon ng trial o hindi. Kasi katulad niya sinasabi ko kanina, this is a constitutional process. At ang proseso ng konstitusyon, hindi ho nagbibigay ng leeway sa Senado kung aaksyonan nila o hindi ang articles of impeachment. I think ang problema ngayon, kung gagawin ba ito ngayong break or doon gagawin sa muling pagbubukas sa Hunyo ng ating Kongreso. In a case, no, although tayo, sabi nga ng sinabi ni Chair Joel, no, we're of the opinion that it should be done immediately based on the plain reading of the constitutional provision, plain language of the Constitution. Pero hindi naniniwala din naman tayo na ang Senado bilang continuing body, hindi ho katulad ng House, na ang House natatapos po kami every 3 years. Ang Senado tuloy-tuloy po yun. Ay nandun pa rin, buhay pa rin ang impeachment complaint at pwede pa rin ipagpatuloy ang impeachment trial even if masimulan ngayon 19th Congress. Wala hong
the only way, sabi nga nila, the only way to end an impeachment court is for the court, impeachment case, is for the impeachment court to render a decision. Kahit magpalit ng senador, katulad sa korte, na tuloy-tuloy pa rin ang hearing, kahit na iba ang mga senador, sa korte na iba yung mga huwes, tuloy-tuloy pa rin, hindi natatapos. And this is a court of record, sabi nga nila. So lahat ng pinag-usapan sa 19th Congress, magkakaroon ng parehong access ang mga magiging bagong senador sa 20th Congress para pag-aralin ng kaso. So, I don't think it's a question kung matutuloy ang trial. Hindi. Matutuloy po ang trial. Hindi po option ng Senado kung itutuloy nila hindi. Ang tanong na lang, itutuloy kailan. At tayo ay naniniwalang dapat kaagad simulan ng Senado ang preliminaries at least ng pagbubukas ng impeachment.